Well, para nga sa video natin ngayon ay pag-usapan natin ang sinapit nga ng isang binata na pinag-agawan, as in, pinag-agawan ng dalawang great white sharks sa gitna nga ng dagat. At ang pangyaring ito ay nakunan pa nga ng video. Ayon sa mga eksperto nga, ang pag-atake ng mga sharks o pating ay talagang napakabihira, as in. Mas marami pa talagang namamatay dahil nga sa lamok taon-taon by a far margin kumpara nga sa mga inaatake ng pating. Kaya nga medyo malas ka, o siguro mas maganda na mga nakakaawa kung magiging isa ka nga sa mga magiging biktima nila. At kahit pa nga rare ang mga shark attacks, kinakatakutan pa rin ito ng marami kasi nga sobrang bayolente at talagang karumal-dumal nga yung mga nangyayari, lalo na sa mga biktima. And in this case, ang involved nga ay ang great white shark, ang pinakamalaki at pinaka-agresibo sa lahat nga ng mga pating sa buong mundo ngayon. Well, kapag sinimulan ka na nilang pagpiestahan, naku po, talagang himala na lang kung makakaligtas ka pa sa kanila. Sa isang pambihirang pangyari noong July 17, taong 2000 pa, isang surfer nga ang nabiktima ng hindi lang isa kundi dalawa pang mga great white sharks. Alam niyo, sa sobrang bihira talaga nitong mangyari, kung hindi nga lang ito nakunan ng video, baka walang maniwala na dalawang pating nga yung nag-away para sa karne ng tao. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay si Shannon Ainsley. 15 anyos siya noon at nag-aaral nga sa high school. Katatapos pa lang ng first day ng school nila noon, tumiretso na siya sa dagat para nga sa kanyang paboritong sport. Well, of course, ang surfing. Matagal na siya nga nagsisurf. Kasama niya nga yung kanyang mga kapatid at mga kaibigan. Well, ang nagpakilala naman sa kanila sa mundo nga ng surfing ay walang iba kundi ang kanilang tatay. Just 2 years ago, tinuruan ng tatay nila si Shannon at yung kanyang kapatid dito sa surfing. At simula nga noon, hindi na sila mapigil sa pagsakay dito sa mga alon. Talagang dinarayo pa nga nila yung mga sikat na surfing locations doon sa kanilang lugar para nga hanapin itong adventure na ito, para mahanap at masakyan nga yung mga naglalakihang mga alon. Sa edad nga na 15, masasabi mong talagang siguro ang term, na-addict na nga itong si Shannon dito sa sports na ito. Kaya nga kahit nasa school siya noon, surfing pa rin yung iniisip niya. And then on that fateful day, July 17, 2000, first day nga ng school nila siya noon. Pumasok siya noon ng maaga kahit pa nga ang talagang gusto niyang gawin ay mag-surf na, lalo na't maganda yung panahon sa araw na yun. Kaya naman pagkatapos ng klase nila, ipabilis siyang umuwi nga para kunin na agad yung kanyang board at mag-surf sa ilalim nga ng magandang panahon sa baybayin ng East London, specifically sa Nahoon Reef doon. Isang lugar yon na sikat talaga sa mga surfers gaya nga nitong si Shannon. Well, pagdating ni Shannon doon sa area, talagang kitang-kita mo yung excitement sa kanya kasi pagbaba niya pa lang sa sasakyan, kinarga na niya agad yung surfboard niya at tumakbo na nga papunta sa dagat. Well, during that time, mataas din yung mga alon, mga isang tao nga yung taas, which is perfect adventure para dito sa mga surfers na to. Pagsawsaw nga ng mga paa ni Shannon sa dagat, natuwa pa siya dahil mainit-init yung tubig kahit pa nga winter that time doon sa lugar nila. Sa isip-isip niya nga noon sobrang suwerte niya dahil hindi nga lang maganda yung panahon, maganda rin yung temperatura ng tubig. Nagsimula na siyang lumusong noon sa tubig, sakay nga nung kanyang board, nagpaddle siya para salubugin nga at hanapin yung mga malalaking alon na parating. Nang makarating siya sa medyo malalim na parte, saglit siyang tumigil nga para tumiming at maghanap na ng paparating na alon. Well, hindi naman nagtagal, nakakita na nga siya. And so, nagpaddle siya ng nagpaddle hanggang sa nakuha niya yung momentum at mabilis siyang tumayo sa kanyang board para nga hamunin yung lagpas taong alon na parating na sa kanya. Well, sobrang excited talaga siya dito. Well, sa hindi naman kalayuan, mga ilang metro nga mula doon sa kanya, nasa dalampasigan, nanunood yung kapatid ni Shannon at yung ilan pa nilang mga kasamang kaibigan nila. Nakita na nga nila si Shannon na umangkas sa alon at pinalakpakan pa nga nila siya. Sa loob nga ng 1.5 oras, walang sawa, walang kapaguran at paulit-ulit niya na ganun yung ginagawa ni Shannon. Sinasalubong niya yung mga dumarating na alon. Well, ganun din yung kanyang kapatid at mga kaibigan na noon nga ay nagsisurf na rin. Pero maya-maya pa, may kakaibang amoy nga na dumating sa kanila. Amoy raw to galing nga sa libu-libong mga sardines na napadpad doon sa lugar nila. Well, dahil doon,
napilitan yung kapatid ni Shannon at yung mga kaibigan nila na bumalik muna nga sa dalampasigan. Alam nyo kasi may bilin doon sa kanila na kapag may dumadating umano ng mga school of sardines o itong ang mga isdang to, may posibilidad na hinabol sila ng mga pating na predator nila kaya sila napunta doon. At ang pinakaayaw nila syempreng mangyari ay makaengkwentro nga ng pating habang sila nga ay nag-surfing. Well, si Shannon noon, nakaamoy rin naman siya nitong amoy na ito ng mga sardinas pero hindi pa rin siya nagpaawat. Nagtuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang pagsusurf hanggang sa may dumating na mga bisita. Muling hinintay ngayon ni Shannon ang isang malaking alon nga para sakyan ito. Pero sa muli niyang pagsakay, hindi niya inakala na may aksidente palang mangyayari. Sa video na ito nga, kuha ng isang surfer, kitang-kita doon yung paglitaw ng isang great white shark sa kaliwa ni Shannon. Well, kung papansinin nating mabuti, tinamaan talaga ng shark dito si Shannon dahil nga pagkatapos nitong lumitaw sa kanya ay siya namang pagkawala nitong ating surfer dito. Well, kung ilalapit pa natin yung video, may kita natin na hindi rin lang basta lumubog itong si Shannon. Naihagis muna siya dahil nga sa impact nung pagbangga nung pating sa kanya bago nga siya tuluyang nahulog sa tubig. Kaya naman if you will just see it closely nga, tingnan nyo, pansinin nyo yung mga paa niya, yung huling lumubog nga doon sa tubig. Well, mga susunod pa na mangyayari dito ay talaga namang malapelikulang mga eksena. Paglubog nga sa tubig ni Shannon, doon na nga nagsimula ang pakikipagbuno niya dito sa hayop na bala nga siyang gawing lamang tiyan noon. Sa isang documentary nga na ginawa tungkol dito ay sinakmal ng pating sa kaliwang kamay si Shannon pati na nga yung kanyang surfboard noon. At pagkatapos nito ay saka siya hinila papunta sa ilalim. Nung una, hindi raw agad niya naramdaman yung sakit ng pagkakakagat nga sa kanya dahil nga sa matinding kulat niya. Siyempre, dun sa nangyari, ganun naman talaga lahat sa una. Dahil sa shock, hindi mo alam na nasaktan ka pala. Pero sa paglipas nga ng bawat segundo dito, unti-unting kumuhit sa kanya yung pakiramdam ng matatalas nga at matatalim ng ngipin nitong pating na ito. At doon, talagang akala niya, wala na nga siyang pag-asa. Well, habang hinihila siya ng isang great white shark pa ilalim, may isa pang great white shark yung umaaligid pala at nagbabalak na agawin siya ngayon mula nga dito sa pangil ng pating na nakahuli nga sa kanya. Sinubukan siyang sagpangin nitong pangalawa pero dahil hila nga siya nung una, naiiwas siya nito para hindi nga siya maagaw. Well, alam nyo kung sakaling nahuli siya sa kagat na yun, sigurado as in, sigurado yan, wala nang ligtas itong si Shannon. Magiging parang ganito, parang teddy bear siya na mapupunit nga matapos pag-agawan ng dalawang aso. Imagine that. Hanggang ngayon nga kahit itong si Shannon talagang hindi nga makapaniwala pero dahil dito nga sa pagdating ng pangalawang pating, ibinitiwan siya nung unang pating na nakakagat sa kanya. Well, pagkatapos noon, naghabulan na nga raw yung dalawa. Well, that is because of siguro competition na normal naman nating nakikita, diba, sa mga hayop. Dahil siguro mas malaki nga itong pangalawang dumating kaya nga tumakbo yung una nung atakihin siya. And because of adrenaline na nga rin noon ni Shannon, napilit pa niya na hanapin at sakyan yung surfboard niya na naputol din dahil nga sa kagat ng pating. At pagsampa niya doon nga sa kanyang board, doon niya nakita yung dalampasigan. He was around 100 meters out there, kaya nga malayo-layo rin talaga. Nagsimula siyang magpaddle at doon pa lang niya napansin yung grabing nangyari dito sa kamay niya. It was barely hanging. Ganun po kalala. Pero that time, due to adrenaline rush pa rin. At sa isip niya kailangan niyang makaligtas dahil in no time, baka nga maamoy pa siya ng mas marami pang mga pating doon sa lugar. Kasi nga, remember, injured siya. Kaya he paddled towards the shore hanggang sa may sumalubong na nga sa kanya para eventually tulungan na nga siya. Mabilis naman siyang naitakbo nga sa ospital para ayusin yung nginuya na kamay niya. Alam nyo, halos mawala na raw talaga sa kanya yung kamay niya. Pero mabuti na nga lang. At syempre, sa UK ito nangyari. Kaya magaling yung mga doktor doon. At yung mga kagamitan nila. Kaya nga, nakarecover siya. Nakompleto pa nga rin yung katawan niya. Well, dahil sa nangyaring to, nagka-phobia syempre sa shark. At pati sa dagat na rin itong si Shannon. Ilang taon siya noon na tumigil nga sa surfing bago siya tuluyang nakarecover sa trauma
na nakuha niya mula rito. After his recovery, doon na siya nagtayo ng sariling surfing school niya to continue doing his passion. Grabe, diba? Imagine, nakakabilib. His survival story ay talagang nakaka-inspired kasi nga mula sa pagkaligtas niya, grabe yung ginawa niya hanggang sa recovery stage niya. Hindi siya nagpaawat at ngayon nga may sarili pa siyang surfing school. And after some years pa, hindi pa doon natapos yung kwento niya sa surfing. Nag-migrate siya papuntang Norway para maging coach ng kanilang national team. Wow, as in wow. Imagine, from a boy na akala mo hindi na muling luluso nga sa dagat dahil sa nangyari sa kanya, naging coach pa siya sa surfing ng isang national team. Ganun kabigat yan. What a comeback, man. What a comeback, sabi nga nila. Ngayon, marami-rami na rin siya mga followers nga sa social media. Well, you may want to follow him sa Facebook. At ayun, doon nyo makikita yung mga activities niya. Ako tinignan ko talaga and nakakatuwa. As in, sobrang solid po. Kaya kung gusto nyo, bisitahin nyo na lang din. And with that, sana po nagustuhan nyo ngayon itong ating kwentuhan. Muli po ay salamat nga ng marami sa nakasama namin sa nakararating mga video. And once again, ako nga po muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, haha, may bago na naman akong nalaman. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Goodbye.